worry about your life. Huwag mong alalahanin kung ano ang iyong kakainin. Huwag mong alalahanin kung ano ang iyong susuotin. Kasi nga naman, ang buhay natin ay mas importante pa kesa lang tayo ay makasurvive. Naniniwala po ako mga kapatid na ang plano ng Diyos sa ating buhay is not just for us to survive, but to thrive. Hindi lang mag-exist, kundi maging fruitful, maging beneficial, maging kapaki-pakinabang yung ating duration of stay dito sa mundong ito. Kapag lagi po tayong nakikinig sa boses ng kaaway, si Satanas, wala ho siyang sasabihin sa atin. Laging sasabihin sa iyo ni Satan na ang buhay ay hindi maganda. He will convince you that life is not beautiful at all. That you have nothing to be grateful for sa ating Panginoon. Kapag lagi kang nakikinig kay Satan mga kapatid, lagi niyang itutulak sa atin na bilangin mo kung ilan yung mga maling bagay sa iyong buhay. Instead, na dapat binibilang natin kung ano yung mga tamang bagay sa ating buhay. Naniniwala ko mga kapatid na kapag tayo ay nagsimulang magbilang ng mga pagpapalang natanggap natin, hindi lang ng 2022, magsimula na lang tayo mula palang kagabi hanggang ngayon, ay hindi na tayo matatapos hanggang bukas. Sa dami ng bagay na patuloy na ginagawa ng Panginoon sa atin, kahit paminsan ay hindi natin hiningi. Si Satan, hindi niya man manakaw ang mga blessing and opportunity sa iyong buhay. Ang nanakawin ni Satan sa iyo ay yung paniniwala at sasabihin sa iyo ni Satan na yung blessing na nakuha mo ngayon, last mo na yan, wala nang susunod pa. Hindi niya ipapaalala sa iyo at hindi niya sasabihin sa iyo na kahit gano'ng kagandang pagpapala ang natanggap mo sa Panginoon, the best is still yet to come. Na ang Diyos ay hindi pa rin tapos sa iyo, that there are a lot of new and great things na patuloy na ibinibigay ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Be grateful and do not worry ang sabi ng Panginoon. Bakit? Kasi ang worry, it cannot change anything. Hindi nito mababago ang kahit ano pa man. Sabi nga nila, ang worry, ang mababago lang nito, blood pressure mo. Kasi once na nag-alala ka, tataas yung blood pressure mo, kakaisip ano kayang mangyayari bukas, na magugulat ka lahat ng inalala mo, hindi naman nangyari. Hindi naman po masamang maging concern. Ang masama, mag-worry. Kaya nga kapag ang isang tao ay nag-aalala, ina-admit mo na kagad na talo ka. Worrying admits your defeat kasi hindi ka na nakakaisip. Lagi mo na lang iniisip, paano kaya to? Ano kaya ang mangyayari sa akin? Kaya nga sinabi rin ng ating Panginoong Jesus that worrying cannot add anything to your life. In fact, ang pag-worry, it will shorten your life. Eh pastor, paano kung hindi ako nakapagbayad ng bills namin? Paano kapag hindi ako na-promote? Paano kapag iniwan niya ako? Paano kapag hindi niya ako iniwan? Nag-worry din yung ibang ganun. I realize that worry is actually faith. Worry is faith in the negative. Nananampalataya ka sa negative. Imbis na manampalataya that something good is going to happen to you. When you worry, ilalagay mo yung energy, yung faith at paniniwala mo na wala na talagang magandang mangyayari. Baka malit yung aeroplano. Pag nakasakay naman, baka bumagsak yung aeroplano. Either way, we always worry all the time. Worry cannot change your life. Kaya sabi mismo ng ating Panginoon, this is not a suggestion. Don't worry. Huwag ka mag-alala about anything. Because life is more than just, more than food in your body, more than clothing. No wonder Jesus said that you come to me if you are tired, because my yoke is easy and my burden is light. Kapag kasama natin ang Panginoon, ang sinasabi niya, dapat magaang lang ang buhay. Hindi natin binibigitan, hindi tayo nag-aalala sa pwedeng maging sitwasyon ng ating buhay. Alam ko na yung nakikita niyo sa harapan ninyo ay nakakatakot. Pero ang sinasabi ng Panginoon sa kanila, don't be afraid, don't be discouraged, for that battle is not yours. That thing that you are worrying about is not yours. It is the Lord's battle, and all you have to do is stand still and believe that God is with you and God will fight for you. That God is always in front of you and not behind you. Focus on Him. Focus on Jesus Christ, because when you worship God, you focus on Him. When you worry, you focus on your problem. Kaya sabi ng Panginoon, don't be discouraged, don't be dismayed. Kapag ikaw ay nag-aalala, nakikita mo problema. Pero kapag ikaw ay nag-worship, ang nakikita mo ay ang ating Panginoon. At yung matuto tayong magtiwala sa Diyos ay very important sa pananampalataya natin.